Yan, nasa 20 siya. Oh. Ito na eh. Hindi pwede yung hula-hula mga ka-vloggers. Puro palpak yun. Yun ang trabahong budol. Ha? Ang mangyayari doon, tanggal kabit, masisira ang kompresor. Patay, palit ng kompresor. Ang sira, nandito pa rin. Lalagyan na naman ng iba. Eh kung hindi pa rin maganda yung nailagay, sira na naman ang kompresor. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, sa video na to, gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung ano ang halaga ng pagkakalibrate ko ng expansion valve sa mga dual AC. Kasi nga po, kailangan nasisynchronize siya, kaya yung lagi ko sinasabi. So, ano po ba ibig sabihin nun? Kailangan maging match silang dalawa. Halimbawa, itong bandang harapan, kung isa-set ko to ng mga nasa mga 20 or 18, kailangan mas area ng konti yung likod. Kasi para mag-travel pa po ang refrigerant papunta doon sa taas. No? Lalo kung malaki evaporator sa likod, katulad ng mga L300, mga Versaban, mas malaki ang calibration nun. Bakit? Kasi po, pagka sinakal nyo ang expansion valve, lalo na doon sa likod na nga, malaki pa evaporator, tapos sakal pa, ang nangyayari, pag suction ng compressor, pag higop niya ng refrigerant, no, pabalik na sa kanya, nagkukulang, nauubusan ng refrigerant yung evaporator. Anong mangyayari? Nagyayelo minsan hindi malamig, hindi pare-parehas ang kinakalabasan ng lamig. Lalamig yung papasok, yung palabas wala na, naubusan na, hindi umabot. Ibig sabihin lang, dumaan lang na gano'n, pero hindi niya kayang palamigin, hindi dumampi sa mga tubo ng evaporator. So sa madaling salita, hilaw. Minsan hindi pare-parehas ang labas ng hangin, ng lamig, ganun. So sa vlog na ito, papakita ko lang po sa inyo. Ito, ang ginagawa pa rin namin itong NB350 na maraming content akong ginawa. Inisa-isa ko para sa inyo, para maintindihan po ninyo maigi, no? Kasama ko pa rin po si Abo TV. Ayan, si Abo TV. So, alisin ko muna tong expansion valve dito. Ayan yung expansion valve. Tapos, kakalasin ko po yung sa likod sa kisame. Ayan. Ayan yung matigas, oh. Nakikita ba? Puro kalawang. Puro kalawang. Parang, hindi ko alam kung kinalas ba yan, o ano ha? Oh? Dry na dry mga ka-vloggers, ha? Oh. Dapat, gaya nung inuulit-ulit ko, dapat nilalagyan ng langis yan. Pag ibabalik na ninyo, kasi sa dami na lang gumawa, bakit ganyan na itsura niya? Ha? Ibig sabihin, walang langis yung mga gumagawa. O, ito pa isa. Ayan, tuyo-tuyo. Oh. Dalawa na sila, oh. Oh, sobrang tuyo, mga ka-vloggers, ha? Oh. Grabe. Ayan na. Ayan na, Sus. Sobra. Kakalibrate natin to. So, ang gagawin ko rito mga ka-vloggers, lalagyan ko to ng marking na siya yung front. Oh. Ayan na, front. Oh. Hindi, ano yan, ha? Oh. Front. Ano nyo mga ka-vloggers, ha? Ayan, oh. Para mamaya pag-calibrate, alam na kagad natin kung saan to, ha? Ayan na. O, mamarkahan ulit natin to. R. O, iba itsura. Letter R. So, ito po mga ka-vloggers, magsisimula na kami mag-calibrate. Panoorin po ninyo ulit. Pinakamahalaga to mga ka-vloggers sa lahat. Tingnan nyo, ha. Nagpopondo na ulit kami ng hangin. Ayan, o. Kung saan namang hihinto yan pag nasa mga 140 o magwa 150. Yan, o. Ito, makikita natin dito ulit ang reading niya, ha? Dahil dyan sa ating pang-calibrate. O.
Ito yung isa, oh. Isang machine pa natin. So, ito. Tuloy. Calibrate na. Lalagyan ko muna ng adapter, mga ka-vloggers. Ito. Oh. Kaya pa, Abo TV? Kaya pa, vloggers. So, ito. Ang dalawang expansion valve niya. Ito yung kanina, yung front, oh. Nilagyan kong kabilaan ng F yan. At ito naman yung POCA. Oh. Buka. R naman yan nilagay ko dyan, oh. Rear, ha? Ito, nilalagyan muna ng adapter. Mga ka-vloggers, para makalibrate siya, kailangan may adapter muna. Sinasalpakan ko muna ng adapter. Ang uunahin ko, yung F. Ayan, oh, kung nakikita niyo, letter F. Titingnan natin yan, oh. Parang kinalikot to, oh. Parang ang taas, oh. Ewan ko, ha? Parang may mga markings pa sila, ayan, oh. Oh. Oh, nalalaman natin mga ka-vloggers, tingnan nyo. Parang meron pang markings, oh. Nilagyan pa nila ng marka. Ginalaw nila. Wala eh. Wala namang gamit. Huwag nyo kinakalikot siyang ganyan pag wala kayong gamit. Ayun. Oh. So mga ka-vloggers, ito na. Simula na. Calibrate tayo. Oh, nakakabit na po yung mga adapter niya. Oh. So, titingnan nyo rito. Ah, ayan, oh. So, bubuksan ko na. Angat yan. Ito po ba kung saan? Yan, ito pa. Yellow, ha? Nasa yellow siya. Nakatuntong, ha? Oh. Tapos yun, oh. Yan, nakapatong na lang para ma-i-adjust ko to. Oh, baba, oh. Sobrang nasasakal ang evaporator sa harapan, ha? Oh. Grabe ang baba, ba't ganyan? Nasa 12, 13 na lang, oh. Ha? Ayan, oh, oh. Baba. Sobrang baba, oh, ayan, oh. Nakapokus ako sa yellow, ayan, oh. Nakatutok. Tutok na tutok, ayan, oh. Walang galawan, oh. Binaliktad ko mga ka-vlogger. So sige, i-adjust ko, ha. Ang gusto ko rito mga 18 man lang, ha. Oh, kaya nakita rin to. Oh. Oh, yan lang, adjust ko ulit, ha. Para sa harapan ng urban to, ha. Kinakalibrate ko mga ka-vloggers yung expansion valve ng Nissan Urban NB350, ha. So ito yung sa front niya. Oh, adjust, ha. Oh. Yan mo, ha. Nakikita to. Oh. Oh, yun, ha. Oh. Adjust. Dali. O yun, oh. Tumaas na, ha. Nag-15 na, oh. Masyado yung nakaangat, oh. Ganyan. Baka mamaya, kumawala, eh. Yan, 18. Baba natin konti, yan, oh. Oh. Pagka sinakal ko, tingnan nyo, ha. Oh, nasakalin ko to. Bababa yun, oh. Oh, sakal. Ariya ako. Oh, yan, 18. Oh, painitan ko sa palad ko, ha. Kailangan tumaas yan. Oh, yun, oh. Bilis. Umuhol mga siya rito. Oh. Ibababa ko ulit dito sa yellow. Tingnan natin ang reading. Kaya napakahalaga ng calibration mga ka-vloggers. Nakita nyo, 12, 13 na lang. Sakal. Sakal ang ano, ang evaporator, ha. Sa harapan to. Titingnan pa natin yung likod. Painit. Okay. Halos 18 lang siya. Hindi natin kasi pwedeng galawin dahil baka mabunot na, oh.
Okay na ako dyan. Oh. Baka matanggal na mga ka-vloggers, oh. Medyo pasama na tong ano. Basta ganyan, medyo masama-sama na ang expansion valve. Pero at least alam ko, nasa harapan lang to eh. Madali lang yan. Pero gumagana pa naman eh. Pagtsatsagaan pa to. Oh. Kanina, baba. Grabe, no? 12. Oo, pagka ano pa yun, lalo pang bababa yun. Ayan lang siya, ayan, akit ng konti. Hanggang 18 lang talaga ang ano nito. Pero hindi na katulad ng kanina, 12, mag-GGs pa yung sakal na sakal, no? Pwede ko nga lang ipihit pa sana ng konting-konti, gusto ko pa eh. Tingnan natin, ha? Ayan, o. Ang bukuli. Kasi 17 eh, no? Mga baba pa eh. Oo. Ipit ulit. Ang angat na kasi, oh, sama. Pangit. Sa harapan to, ha, mga ka-vloggers. Front evaporator to. Kaya napakahalaga po ng calibration. Sinasabi ko sa inyo sana noong nakaraan, mga gustong magpa-calibrate. Mahalaga to lalo sa dual aircon, mga ka-vloggers. Yung dual aircon kasi dito nyo makikita kung okay ang reading ng dalawa. Kung may masama doon, hindi lalamig yung isa. Pwedeng lumamig lang yung harapan o pwedeng yung likod lang, ganun. Kaya napakahalaga po nito. Ayan, 18 lang talaga. Ayan, ha? Ha? Okay na tayo dyan. Sige, okay na to. So, kakalibrate naman natin, mga ka-vloggers, yung para sa likod. Ha? Sige. Likuran naman tayo. Alisin ko lang ulit mga adapter ko, ha? So, mga ka-vloggers, itong pangharapan, okay na, yung nakalibrate ko, ha? Sabi na natin. Ang gagawin ko naman itong si Poca. Ayun, nakasulat sa kanya, Poca, yun. So, ito yung panglikod, ha? Tingnan naman natin ang calibration nitong likuran na to. Kailangan lahat sila makita natin kung anong sitwasyon. Lalagyan ko na naman ng adapter, ha? Iba na yung tapos na tayo sa calibration. Napakababa nung sa harapan, mga ka-vloggers. Nakita nyo, 12, mag-GGs pa yun. Sobrang baba. Mag-yellow yung evaporator sa harapan. Ngayon, tingnan natin itong likuran. Kung anong setting. Ganyan kahalaga. Lalo sa dual aircon, sinisynchronize po yan. Hindi pwedeng lahat ng refrigerant sa harapan lang. Hindi pwedeng puro sa likod. Kailangan na nasa equal. Hanggat maaari, areado ng konting-konti sana yung likuran para takbuhan pa siya doon. Alam niyo naman yung flow. Baka mamaya hindi tumakbo doon yung refrigerant. Sayang. Hindi rin lalamig. Kaya napakahalaga sa dual aircon, kinakalibrate sila. Hindi pwede yung kabit ka lang ng kabit. Alatsamba. Mahirapan ka na tsumamba ron. Dalawa yun. Kaya dyan marami sira. Yung mga calibration na yan. Kung di mo mahuhuli ang tamang calibration, yari ka. So mga ka-vloggers, ito na tayo. Si Poca. Yung panglikod. R. Poca. Nakalibrate naman natin ito pang likuran na evaporator, ha? So, buksan na, ha? Open siya, sige. So, ngayon, titingnan natin kung ano reading nito. Maganda. Yung harapan lang ang masama, no? O, kanina 18 yun, di ba? O, ito 20. O, kung wala tayong i-adjust, ha? O, painitan. O, tingnan ulit. Pag wala kang machine, paano mo i-adjust yan? Paano mo malalaman kung ano reading? Paano mo malalaman kung 18 o 20 yung isa? Sige nga. Oh. Hoy, wala.
Naglalaro sa 18 pa rin pagka nalamigan ng todo. Adjust tayo konti, no? Oh. Oh, tingnan nyo, adjust ko to ha. Konti. So yan, nasa 20 siya. Oh. Ito ulit. Hindi pwede yung hula-hula mga ka-vloggers. Puro palpak yun. Yun ang trabahong budol. Ha? Ang mangyayari doon, tanggal kabit, masisira ang kompresor. Patay, palit ng kompresor. Ang sira, nandito pa rin. Lalagyan na naman ng iba. Eh kung hindi pa rin maganda yung nailagay, sira na naman ang kompresor. Wala mangyayari. Paulit-ulit, kawawa lang po ang mga customer. Kawawa yung mga car owners. Lagi ko sinasabi yan. Kailangan trabaho sigurado. Ayan o, nandiyan tayo, open ha. O, balik ulit. O, sa yelo. Natutok sa yelo yan ha. O. Bente, no? Pareha pa natin konti-konti. Yun, o. Ito nyo, konti area ko lang yan ha. O, sige. Tutok ulit. Yup, dikit ulit. Yelo na naman. Yup, balik na sa 20. Tingin lang siya, no? Konti pa. Ayan, o. 20. Subok ulit. Hindi, nakita mo, dami na ng pihit na yan, no? Hindi kanina, talaga mababa yun. Oo. O, yellow ulit. Kaya hindi pwede yung pihit ka lang ng pihit, di ba? Ayan o, set sa 20, no? O, nakita nyo? Ayan o, 20. O, subukan natin ulit. Palad. O, yellow ulit. Pag yellow, bababa na yan, magre-reading. Siya, pero babalik sa 20. Oh, yeah. Di ba? Oh, dyan na lang siya sa 20 talaga. Angat ko to, angat din yan. Oh. Okay na yan. So nakita ninyo mga ka-vloggers, ang ganda. Ganun-ganon lang, nakalibrate na naman natin to expansion valve na to. Sigurado na naman po to, wala na tayong worry dito. Nakita natin yung harapan at nakita rin tong likuran. So mga ka-vloggers, sana'y nag-enjoy kayo at sana'y naintindihan na ninyo kung gaano ka-importante to. Di ba, Abo TV? Ha? Ka-vloggers. Oo. Oh, nakita nyo? So mga ka-vloggers, ano pa po ba ang sasabihin namin? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers, paalam ko. Mahalagang expansion valve calibration mga ka-vloggers. Sige po. Babu.